at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at tumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri.
Hallelujah! Isang malakas na palakpakan naman din para sa Panginoon. Praise God! Sige nga, tingnan mo ngayon katabi mo, kapatid. Yung mukha ng katabi mo, mukha bang may kulay? Tingnan mo nga, ay praise God. May lipstick, kulay red, pink. Ayun sa kabila naman, tingnan mo nga kung mukhang makulay nga ang buhay niya. Kasi pag makulay daw, may Jesus. Kaya nag-lipstick ako ng pink. Para may kulay talaga ang buhay. Amen? Praise God. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kasi napakabuti talaga ng ating Panginoon. Amen. No? No doubt of the goodness and the faithfulness of God. Amen po ba? Amen. Daniel, saan ka pupunta? Ikaw pa naman ang una magpapatotoo, di ba sabi mo? Ayan, praise God. So ito mga nakaraang week, maraming ginawa ang Lord sa buhay natin. Amen. O, si Daniel daw, sabi ni Daniel, siya daw ang una, pero dahil tumakbo siya, yung tatay na lang daw niya. Praise God. Ang magbibigay ng papuri sa Panginoon. Bro, ang gwapo natin ngayon, ha? Ikaw talaga. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. Gusto ko gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon natin kasi binigyan niya ulit ako ng panibagong tawag dito, panahon. Panahon. Kasi nung nakaraang pong September 29 po, nag-birthday po ako. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi sa akin nung tinanong ako kung ilang taon na daw po ako. So, hindi naman po ako nagsabi na kung ilang taon ako. Sabi ko, hulaan mo. Ang sinabi niya, kasi ayoko sa akin manggaling na 39 na ako eh. Diba? Pero 39 na po ako. Kasi ang sabi sa akin, 23 daw ako. Hindi, joke. Sabi sa akin, 30, parang mga 30s pa lang daw ako. 30s plus 10. Pero sabi ko sa kanila, kasi sabi nila, masayahin daw ako. Hindi daw ako nakikitang medyo malungkot. Akala lang nila yon. Pero, dahil sa ginagawa ng Panginoon sa atin, sa amin, sa pamilya ko, nagpapasalamat ako kasi everything na, lahat po ng mga nangyayari sa amin, at naniniwala kami na patuloy niya kaming pinagpapala. And sa akin po, personally, binigyan niya ako ng panibagong taon para patuloy na mag-serve sa Kanya at patuloy na magpagamit sa Panginoon. Yun lang po. To God be the glory. Pero kinakabahan ka, kapatid. Praise God! 39? Mukha ka lang naman 38, bro. Bukas birthday. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Marlon. Ayan. So, susundan ko na muna siya. Kung meron, sige, mag-ready muna kayo. Amen. Di po kasi po last week, minsan kasi di po may ginagawa ang kaaway sa buhay natin. Lalo na pag may nakahandang bonggang-bonggang blessings. Amen. Hinahadlangan ng kaaway. Pero ang response natin bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pumapayag na nakawin ng Diyos ang ating joy. Habang tayo ay nag-iintay sa kanyang bonggang-bonggang blessing. Amen? So last week po, medyo pagod na pagod po kasi kami mag-asawa. Pag-uwi namin sa bahay, natulog na lang po kami agad. At nakalimutan ko po yung bag doon sa sofa na malapit sa bintana. Tapos, pagkagising ko po, may ay hanap si wallet. Ay, nawawala. Asan ang cellphone ko? Ay, nawawala din. Praise God. So, akala namin naglinis kami ng buong bahay. Wala, hindi talaga namin nakita. So, sabi ko, nako, be, mukhang may mabait na dumukot sa ating bintana. Pero alam nyo po, mas naisip namin mag-asawa yun, nagpasalamat pa rin kami sa Lord kasi yung araw na yun ay araw po ng sahod. Buti na lang po hindi nag-withdraw si Bebe. At buti na lang po, nung mga oras po na yun talaga, nangusap sa akin ang Panginoon na ang kuhanin ko lamang ay yung pambayad sa service ng bus, pambayad kay ate. Kasi normally, dahil may ATM kami sa office, wini-withdraw ko na po yung mga dapat na bayaran ng araw. Pati yung pang-tides ko po, ni-withdraw ko na, nire-ready ko na kasi yun. Pero nung gabing yun, ang nilagay sa puso ko ng Panginoon na i-withdraw ko lang yung sa bus at saka sa kasambahay. So, kasama ko pa naman si Bebe noon. So, mas may confidence sana ako na mag-withdraw talaga. Pero hindi po ako nag-withdraw.
Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at hindi niya nakuha ang mga kayamanan ng anak ng Diyos. Ang nakuha lang niya yung wallet at saka ID. So pag may nakita po kayong pakalat-kalat na ID ko dyan, pakibigay niya lang po. So sabi namin ng asawa ko, Lord, napakabuti mo pa rin kahit na ito ang nangyari. At least, hindi po nawala yung mga, ito lang yung nawala sa amin. Kasi alam naman namin, Lord, ibabalik mo ng higit pa ang lahat ng nawala sa amin. Amen? Double for our trouble in Jesus' name, di ba? Nung umaga po yun. Pagdating po ng hapon, pagtawag ko po sa kasambahay namin, si Daniel naman po. Nung pag-uwi niya po from school, maghapon daw pong nasa clinic kasi pagsakay pa lang sa service, nagsususuka na po siya. So, nung nasa school siya, nagsusuka lang din po siya. So, ano ba naman to, Lord? October 1 pa naman nun, mga kapatid. Unang-unang araw ng October. Napakagandang pasabog, di ba? So, nagpaalam ako agad sa boss ko. Buti na lang yung boss ko ay napaka-considerate at pinauwi ako agad. Tapos po, pag dating ko sa bahay, si Daniel po ay sumuka uli. So, nasa CR siya. Sabi niya sa akin, Papa-English talaga, napapamami, pag may sakit, mama lang ang tawag, nagiging mami. Mami, please help me. Tama ganon. I don't wanna be like this. Mga ganon arte ng anak ko. Sabi ko, anak, mana-mana ka sa nanay mo. Anak, manalangin lang tayo. Tapos alam niyo po ba, nung kinabukasan, natatakot na siyang kumain kasi feeling niya, pag kumain siya, magsusuka siya. Pero alam niyo po, sobrang na-bless po kami mag-asawa sa nakita namin sa faith ng anak ko. Kasi nung time na yon sabi namin, anak, hindi ka man namin matulungan na dyan sa nararamdaman mo. Pero si Daddy God, kayang-kaya kang tulungan. Napagalingin ka. So nung oras na yun, alam niyo po, hindi kami ang nanalangin para sa anak ko. Yung anak ko po, grabe yung power of confession. Sabi niya, Daddy God, I don't wanna suka anymore. Not today, not tomorrow, not every day. Ganon talaga yung faith niya. Daddy God, I don't want to be suka. In the church, in the bus, in the school. Lahat dineclare niya. Daddy God, thank you, my tummy is no longer sick. Nag-power of declaration po yung ang lola nyo. Duwa na lang nagluha. Amen, amen, amen na kaming amen mag-asawa. Dahil nakita namin yung faith namin, faith ng anak namin sa Panginoon. Kaya sabi namin mag-asawa, Daddy God, huwag mong ipapahiya ang anak ko kasi bilib na bilib sa'yo si Daniel. Kaya po, nung nagpalapdas kami, normal po ang lahat. Walang dengue, walang kung ano-ano pa man. Kasi sabi ng iban ako, yung vomit daw ay din ng dengue. Symptoms din. Tapos, nauuso daw. Hindi uso sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Huwag nating tatanggapin. Amen ba? So, pag tayo po ay meron tayong faith to believe na kung ang majority man sa mundong ito ay nararanasan yon, pero paniniwalaan natin dahil tayo iniingatan ng Panginoon, hindi natin mararanasan because we have the protection of the Lord. Pinangako niya sa mga tither. Diba? Iingatan niya ang ating sambahayan. May hedge of protection ang mga nagtatides. Amen po. Kaya kami po ay sobrang nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa niyang miracle sa buhay namin. Amen and amen. At meron po nagtataas, isang palakpak sa Panginoon nga po, malakas na malakas. Ayan, praise God. Si nanay, gusto rin patotoo. Ayan, praise God. Ano pong pangalan natin? Ano po? Ay, si Nanay Amir. Taga saan po kayo, Nay? Saan po? Panganiban? At, okay, dun nga po. Sige po. Ano po ba? Hindi ko alam. Sige po. Ano po gusto niyo patotoo sa Panginoon? Magpapasalamat lang ako sa Panginoon sa kabutihan na binigay niya sa akin. Lately, yung anak ko na start siya na sumali ng sa Rhema, yung Bible study sa Sagip. Crystal Heart po, yon. Nalaglago yun sa mababang lang, pero hindi ko alam ang dahilan kung bakit nagkaganon siya na hindi makalakad. Aywan ko anong purpose ng kaaway. Tulad yung sinabi ni Pastora noon, talagang Satan hour, talagang nakuha ko yun. 4 na beses nangyari yun, monthly, sunod-sunod. Walang patid. Hanggang sa nakuha yung anak ko na special child ko. Praise the Lord.
Dahil mas special pa pala sa kanya yon. Dahil maaga siyang kinuha sa akin. Dahil alam niya na hindi na niya pahirapan yung bata. Napasalamatan ko rin ng Panginoon. Dahil sa isang apo ko rin na nalaglag tulad nung una. Pero awa ng Diyos, hindi nagtagumpay ang kaway. Dahil nung pinasitiskan yung bata, totally clear lahat ang mga laboratories niya, clear din yung CT scan. Maliban lang sa isang hematoma rito kasi laki lang ng butil ng mais. Pinapasalamatan ko siya na hindi siya nagtagumpay. Victory today is mine. Same on you, Satan. Alam ko, paraan mo to para manghina ako, pero ito, pinanghahawakan mo ko. Ngayon nyo lang siguro ako napansin, nakita, pero ang pinupost ko talaga na po, charge dito yung mga anak ko para may matutuhan din sila sa salita ng Diyos. Pinapasalamatan ko lahat ng Panginoon, sila pastora, kung hindi sa mensahe, hold the message. Straight lang tayo, huwag tayong lumiko. Ito lang talagang paraan, way natin para magpunta tayo ng heaven. Ito ang passport natin, panghawakan natin ang salita, huwag tayong bibitaw. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sa lahat ng buhay ko. Isang malakas na palakpak sa buhay ni Nanay Amelia. Narinig niyo po ba yung encouragement niya sa ating lahat? Ano sabi niya? O yan, praise ka. Alam niyo po, napakalaking bagay talaga na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos kasi yan ang ating weapon. Kahit pa Satan's year, Satan's month, Satan's hour, di ba? As long as you have the Word of God as your weapon, walang magagawa ang kaaway sa atin. Amen po ba? Kaya lagi tayo makikinig ng salita ng Diyos, ng preaching ng ating pastora. Amen? Anong sabi? Keep your Sabbath day. Meron ka na nga Monday to Saturday. Ano ba naman yung 2 oras? Para makinig natin ng Panginoon for our own benefit din naman yun. Amen po ba? Amen? Kaya, tinan nyo si Nanay Amelia. Sabi niya, dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Sapagkat yung salita ng Diyos na yan ang ating panghahawakan. Amen po? Meron po ba tayong mga bagong bisita, mga na-invite? Pwede po bang itaas ang kanilang mga kamay? First time po na nag-attend sa church. Ayan, palakpakan. Welcome to the Rema Word of God Church where Jesus is the lead. Sino po nag-invite sa'yo, kapatid? Sino nag-invite sa'yo? Ay, sister, pinagpalat. Gumagawa ng assignment. Nag-i-invite. Amen? O yung iba, gumawa ba ng assignment? Ay, wala. Next week, kailangan marami ng bagong bisita. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo pong tumayo. Bago tayo magpuri sa Panginoon, pwede ba nating basahin ng Psalm 47 verse 1? Ay, hanggang 5 yata yan. Sige po. Handa na po ba, mga anak ng Diyos? Asan ang inyong mga kamay? O, gawin natin kung ano yung sinasabi dito, Okay. Oh, clap your hands. Ang hina, ang hina. Ayan, ang lakas. All you shout to God with a voice of triumph. Hallelujah! Isa pa, yung nagtagumpay na hallelujah. Ayan. Doon sa isang nabasa ko sa NIV, with cries of joy. Kaya siguro parang sinasabi, ano ba ito? Parang mga baliw naman ng mga to. Sumisigaw, tapos umiiyak, tapos masaya. Alam nyo po, napakasarap po ng ganong feeling. May reason kung bakit ganon ang mga anak ng Diyos papalakpak. Sisigaw, mag-hallelujah, umiiyak, masaya. Bakit daw? Ano sabi sa verse 2? For the Lord Most High is... Sabihin mo, awesome. Awesome God. He is great King over all the earth. Ano sabi ng great? Dakila. Sabihin mo, dakila. Dakila ang aking Diyos. Kamangha-mangha ang aking Diyos. Amen. He will subdue the peoples under us and the nations under our feet. Kaya nga victorious tayo, sabi nga ni Sister Amelia kanina. Pinangahawakan niya ang victory niya ngayong araw. So, ganoon din tayo yung mga nakaupo dyan ngayon at nakatayo. Panghawakan natin ang victory mula sa Panginoon. Next verse. He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob, whom He loves. Selah. O, namnamin natin. Verse 5.
God has gone up with a shout. The Lord with the sound of a trumpet. Alam po ba ang sound of trumpet ang ibig sabihin niyan? Kapatid, victory yan. If you are claiming for victory, meron kang pinagtatagumpayan sa oras na ito. This is the day to declare your victory. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship you and we bless you. Today we declare our victory. Ano man ang pinagdadaanan ng mga anak mo sa oras na ito, ano man ang kinakaharap, we thank you because we believe we have the victory in the name of Jesus. Sapagkat ang Diyos na aming sinasamba ay kamangha-mangha. Ikaw ay dakila. At habang sinasabi naming dakila ka at kamangha-mangha ka, patuloy mong patutunayan yan sa aming mga buhay. Today, we just want to focus our eyes, our hearts to you, O Jesus, because we just want to worship you with all of our hearts. We bless you and we honor you. In Jesus' name. Amen and amen. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na kamangha-mangha. Pang pagkakataon natin upang i-declare ang goodness ni Lord. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Yes, Lord. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa. Ulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinibig mo ng lubusan. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuri nito. Sabay-sabay natin itaas ang ating kamay. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Amen. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. We worship you. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na binibigay mo sa bawat isa. Kami ay Nakakaisa kami ng pupuri sa'yo. ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, itatanghal namin ang pangalan mo ngayong habang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo.
Salamat, Jesus! Salamat sa kabutihan mo. Jesus, ako sa iyo'y humahanga. Kamatayan ay hindi inalintana. Inakong mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ay hinalay. Purihin ka! Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat sa iyong dakilang gawa, Jesus. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin, ngayon na lamang. Tulad ng isang yaman, kinupop at iningatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Walang hanggang katapusan, ang biyaya mo ay nakamtan. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, Jesus! Purihin ka, Jesus! Dahil sa iyong ginawa! Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos ko na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dahil sa iyong ginawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Jesus, sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon, sa dakila mong gawa.
karapat-dapat, Panginoon. Woo! Lord. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa'yo, Diyos. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. Allow us to indulge you with our worship, Lord. Tinatas namin ang lahat ng pasasalamat namin sa iyo. Wala kaming reason, Lord, not to worship you because you gave your best sa amin. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Minsan pa sabihin natin, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Salamat sa victory, Panginoon. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan. Sabihin mo yan sa Panginoon. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Hallelujah. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw ang kasama, Panginoon. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah, we love you, O God. Thank you for your love. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw lamang nais namin, Panginoon. Sa puso ko, ikaw ang nais. Napakatamis ng pagmamahal mo, Diyos. Mo, Diyos, ay kay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalala.
nandyan siya at nakikinig sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Lord, nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, hallelujah! Basta't ikaw, hallelujah! Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na kaming aalalahanin pa. Nakapaligid ba ang problema? Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw. Sabihin mo sa Panginoon, basta't ikaw. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Hallelujah. Basta't ikaw. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sino ang naniniwala sa atin na lahat ng naisin ng puso natin ay na kay Jesus? Amen. Nais ng Panginoon na paabot sa ating lahat. Marami man tayong kulang ngayon. Amen. Sa ating buhay. Marami tayong mga naisin sa ating puso.
Maraming mga pangarap na para bang hindi natin natatanggap. Maraming mga pangako na delayed sa ating buhay. Kung hindi tayo bibitaw sa salita ng Diyos, hindi pangangailangan, brothers and sisters. Ano ang naisin ng puso mo? Pangangailangan? The Lord can go beyond the need. The Lord is willing to supply your want. Amen. Nais mong magkaroon ka ng sasakyan kasi gusto mo na malaya kang makakilos. Siguro ang pananampalataya mo ay motor. Pero ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon ay pajero. Amen. Kasi yun ang naisin mo. Amen. Kung ikaw ay mananampalataya na lahat ng naisin ng puso mo ay na kay Jesus. Kapatid, di ba sabi sa 1 Corinthians 1:20, all the promises of God. Ilabas nga ninyo yun ang word sa atin ng Panginoon sa umahapong ito. Amen? Yun ang kanyang hinihingahan. Ang banal na Espiritu ay hinihingaan. Ang salitang yon, lahat ng naisin ng puso mo ay na kay Jesus. This is the reason why the Lord wants us to be Christ-like. For all the promises of God in Christ are yes, and in Christ, amen, to the glory of God through us. Amen. Apart from Christ, no promises can be received. Ang lahat ng naisin ng ating puso ay na kay Jesus. Kaya kung ako ikaw, katulad ni sinabi ni Sister Amelia, huwag kang bibitaw sa salita sapagkat ang salita ay si Jesus. Ulitin nga natin yung chorus na yun. Hallelujah. Sino ba tayo? Hallelujah. Puso'y matatagpuan sa'yo. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid ba ng problema? Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo.
Marami pong salamat, O Diyos, at lagi ka naming kasama. Kaya kahit sa anong panahon, anong pagkakataon, kahit anong dako kami naroroon, ang naisin ng mga puso namin ay alam mo, O Diyos. At Lord, gustong-gusto mo na tugunin ang lahat ng naisin ng aming mga puso. Maraming pong salamat sa iyo sa oras na ito. Alam ko, inihanda mo na nga ang aming mga puso para tumanggap ng iyong salita, O God. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Buhayin mo ang salita mo sa aming puso sa hapong ito. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ang magturo sa amin ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Pwede na po tayong makaupo. Yun pong ating mga bisita, huwag po kayong magtaka. Amen. Ganito po talaga magpuri ang mga pinalaya. Amen. Hallelujah. Hindi po ba, yung mga nahihiyang magpuri, yan ay mga kinokontrol ng kaaway. Amen. So, napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Di po ba nawawala ang mga, nalalaglag yung mga problema natin at yung ating mga stress. Amen? So, magandang hapong muli. Are you ready for the word? Amen. Praise the Lord. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa, becoming more Christ-like. Ngunit ang ating pinag-aaralan ngayon ay ang humility. Sabi mo, kababaang loob. Kababaang loob. Para sa mga wala, sa mga nakaraang mga Sunday, sabi natin, the power of humility is that it allows ang ating kababaang loob, ang entrance. Amen. O ang pintuan kung saan papasok ang ibang mga katangian ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. So, kung tayo ay mababa ang loob, kinausap tayo ng Panginoon na kulang tayo sa pag-ibig, kulang tayo sa pananampalataya, kulang tayo sa devotion, ay tayo ay a-agree sa Panginoon. Amen. At dahil doon, sa ating pagtanggap ng ating kakulangan, magbibigay ngayon ang Diyos ng biyaya. Amen. Para yung mga bagay na yon ay makperpekto niya sa ating buhay. Amen? The Lord wants to perfect His Son in our lives. Amen? So, last Sunday, tinalakay po natin ang subject na those whom God chooses. O, sige, lagay natin. Yaong mga pinili ng Diyos. Okay. So, last Sunday, hindi natin natapos tong subject na ito, pero dalawa lang kapamaraanan ng Diyos sa kanyang pagpili ng kanyang mga lingkod. Kayo ba ay lingkod ng Diyos? Tingnan mo nga, tanungin mo ang katabi mo, lingkod ka ba ng Diyos? Yan. Okay, dalawang bagay, dalawang paraan ang pagpipili ng Panginoon. Number one, God chooses the humble. Amen. At ang pinag-usapan natin ay ang kanyang pagpili kay John the Baptist. Amen. Okay. Humble si John the Baptist. Separate siya. Holy. Amen. Ang katotohanan na nakatira siya sa ilang. Sa disyerto kumakain siya ng honey at ang damit niya ay damit ng... So John, in his own assessment of himself, he is holy, he is separate, he is pure, he is righteous. Amen. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay magpapabautismo sa kanya, sabi natin, John is a seer prophet. Nakikita niya ang mga nasa puso ng isang tao. Kaya nakikita niya na ang mga pariseyo ay parang mga ulupong. Amen. Na nakabalot sa magandang para silang mga nasa, ang tomb? Ang ingin ng mga bata, nakikipag-contest sa akin. Para silang mga, ang tomb? Nicho! Para silang mga nicho na malinis sa labas, pero sa loob ay punong-puno ng bulok na buto. Okay. At si John the Baptist, nakikita niya ang puso ng lahat ng kaya ang sigaw niya, repent! Magsisi kayo!
For the kingdom of God is here. Amen? Ngunit nang dumating ang baptism ni John, the baptism of repentance is not just a simple baptism. Nilulubog ka lang sa tubig. Pagka nagpabaptize ka kay John the Baptist, you have to publicly confess your sin. Wala siyang pakialam kung ikaw ay hari, ikaw ay pari, ikaw ay Romano, ikaw ay Pariseo. Amen. Okay, so yun ang requirement ng baptism ni John. Why? Because repentance is not being sorrowful. Ang pagsisisi o repentance ay hindi lamang ikaw ay sorry. There are a lot of sorry Christians, but their lives are not changing. To repent is to change your way. To repent is to prepare your heart so that the Lord Jesus can indwell you. And so that He will have the opportunity and the right to change you and be transformed into His image. Okay. So, ang Panginoong Jesus ay para pagka ikaw ay nagsisisi, malinis yung loob mo at yun doon siya titira. At pagka nakatira na siya sa iyo, kasama niya ang biyaya na baguhin ang buhay mo, amen, to become like Him. So, He will change you from glory to glory and from faith to faith until you are conformed to the image of Christ Himself. And that is the goal of God in our life. Because until the people see Christ in us, they will only see Christianity, but they will never see Christ. At ang goal natin sa Rema ay we become Christ-like. Amen. Okay. Si John the Baptist, nung makita niya si Jesus, nakita niya ang puso ni Jesus. There is no lie, there is no deception, there is no lust, there is no sin. Amen, sabi ni John the Baptist, ako ang dapat magpabautismo sa iyo. But Jesus in His humility said, we have to fulfill all righteousness now. Amen. So, Jesus was the humblest. Amen. Okay, so God chooses the humble and He make them more humble that they think. So, akala ni John, siya na ang pinaka-righteous, pinaka-humble, pinaka-separate, pinaka-holy na tao because holiness precedes power. If you are holy, you have power. That's why Jesus is powerful because of His holiness. Amen. Kung ngayon lang kayo nag-a-attend, marami kayong na-miss. Kaya huwag ko kayong mag-a-absent. Amen? So ngayon nakita ni John, when God chooses the humble, He wants to make them more humble. When God chooses the righteous, He wants to bring up the righteousness into the level of Christ's righteousness. Okay. Ganun pumili ang Diyos. But today, we are going to look at another angle of whom God chooses. Number 2, we'll look at the life of Moses, and we will see how God humbles the chosen. Amen? So, God chooses the humble and humbles the chosen. Paano niya pinapababa yung mga pinili niya na merong exaggerated opinion of themselves? Amen? To exaggerated means sobrang mataas, malaki ang tingin mo sa sarili mo. And there are 3 ways by which God will deal with you if you are proud and you are chosen. Sige, lahat ba tayo dito are chosen? Yes! Lahat ba tayo ay humble? Hindi. Pinili tayo, yung iba sa atin, pinili tayo sapagkat tayo ay mababa ang loob. O, naging mababa ang loob natin. Amen? But alam mo, ang mga Kristiyano, habang sila tumatagal sa pagiging Kristiyano, they will have just religion. Amen? Minsan, sinusunod na lang ang tradition, pero ang walang nangyayari sa puso, ayaw natin ng ganun. Amen? Yung you carry your Bible, di ba? You jump during the praise and worship, you raise your hands, pero hindi nakakatagos ang salita ng Diyos sa puso mo, delikado ka. Amen. Okay. So, how God humbles the chosen. Okay. Sige, tignan natin. 3 ways ginagawa ng Panginoon is number 1, He will make you perfectly weak. Gagawin ka ng Panginoon na todong mahina. Number 2, the Lord will break you. Amen? Babasagin ka ng Diyos. Pangatlo, the Lord will reduce you or the Lord will shrink you. Amen?
So maraming kapamaraanan ng Diyos para ang kanyang mga pinili ay mahubog na maging kawangis katulad ni Jesus. Amen! Okay, first slide muna natin, ang gawain ng Diyos sa pagpapaamo sa mga pinili. Okay, basahin natin ang Acts 7:22. Tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay napakapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. So sabi na din sa binasa natin, sabi sa Book of Acts, Moses was trained in all the ways of the Egyptians and he became mighty in words and in deed. Amen. Si Moses, alam natin ang istorya ni Moses, di ba? Siya ay Hebrew, pananaksa. Tapos nung pinapatayin ng Pharaoh ang lahat ng mga sanggol na mga Hudyo, ay nasave siya ng kanyang nanay, pinalutang siya sa ilog at nakuha siya ng anak ng Pharaoh. And si Moses ay lumaki sa bahay ni Pharaoh, sa anak ni Pharaoh, okay? At for the first 40 years, dun sa unang 40 years ng kanyang buhay, he was educated in all the learnings and the ways of Egypt. So, he was highly Egyptianized sa kanyang pananamit, sa kanyang kilos, kasi doon siya lumaki eh. Hindi mo mahahalata na siya ay Hebrew. Ngunit alam natin na nung i-release siya ni Jochebed, ang nanay niya, kasi nung nakuha siya sa ilog, yung kapatid ni si Miriam, yung kapatid niya ay kasambahay ni Pharaoh's daughter. Okay, halimbawa ako ang anak ni Pharaoh, ang kasambahay ko ay si Miriam, yung kapatid ni Moses. At nung nakuha ng prinsesa si Moses, sabi ni Miriam, baka gusto mong maghanap ng Hudyo na magpapadede sa anak mo. So, kinuha niya ang kanyang nanay. Di ba? Style. Binayaran pa nung anak ni Pharaoh yung si Jochebed para palakin at padedehin si Moses, sarili niyang anak. And naturally, ang mga nanay, tinuturuan nila ang anak nila sa kanilang pananampalataya, right? Okay. At ang bata ay inaalis sa, inaawat. Pagka siya ay, sa mga Hebrew ay 3 years old. Nakakaintindi na si Moses. So, alam ni Moses na siya ay Hudyo. Okay. Nung siya ay 40 years old, he occupied a very high position in Egypt. Okay? So, nandun siya sa taas ng level ng leadership. Okay? He was a sophisticated Egyptian leader. Okay. So, yun and he was mighty in words and in deed. Kung ano ang sabihin ni Moses, nangyayari. So, he had a bloated opinion of himself, and it's not only an opinion because it was a reality. Totoo na malakas siya. Okay? Ngunit after ng 40 years, dahil sa sobrang pang-aapi ng mga Ehipsyo sa mga Hudyo, pinatay ni Moses ang isa sa kanila. At may nakakitang Ehipsyo. At dahil sa takot ni Moses na isumbong siya kay Pharaoh, siya ay umalis at nagtago sa Midian. Sabihin mo, Midian. Ang Midian ay isang country na malapit sa ilang at dito si Moses ay naging pastol ng mga tupa for the next 40 years of his life. Okay? First 40 years, sophisticated, learned Egyptian leader. Next 40 years, isang hamak na pastol. And after that 40 years, ilang taon na si Moses? 80. Malapit na ako maging 80. Ugod-ugod ka na siguro, no? Hindi pa. Kung ikaw ay healthy ang hindi ka ugod-ugod pagka 80 years old siya. Sa age of 80, tinawag siya ng Panginoon, Diyos, na palayain siya ang manguna para palayain ang kanyang mga anak mula sa Egypt. Okay. Sabi po sa Exodus 4, verse 10, nung kausapin ng Panginoon si Moses, itong sabi ni Moses, ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi mahusay magsalita. Mula pa noon at kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila.
Sabi niya, I am slow in tongue and slow in speech. Ako ay stammerer. Hindi ako marunong magsalita, Panginoon. Just send someone else. Magpadala ka ng iba kasi mababagal ako magsalita. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka marunong magsalita. Di ba sabi sa Acts 7:22? He was mighty in words and in deed. What about Egypt? Remember, ito ay 80 years old na si Moses. Dahil dun sa kanyang 40 years sa wilderness, na sobrang napababa ang naging paningin ni Mo. He felt so inadequate. And he felt so nothing. Dahil sa wilderness experience, dun sa naging pastol siya, he cannot even remember that one time in his life, he was mighty in words and in deed. God made him so low na hindi na niya maalala yung mga days of exploit. Amen. Kaya ang sabi niya sa Panginoon, magpadala ka na lang ng iba. And yet, God was not calling Moses just to be a leader. He needs a servant. Kailangan ng Panginoon ay hindi lang leader, kundi lingkod. Sabihin mo, leader at lingkod. And to be a leader, you don't have to be eloquent. You just need to be obedient. Bilang lingkod ng Diyos, hindi mo kailangan ng mataas na degree, hindi mo kailangan ng masyadong mataas na pinag-aralan. Di ba lahat ng knowledge, it will make your mind big. Magkakaroon ka ng hydrocephalus kung masyado kang, alam niyo hydrocephalus, yung lumalaki ulo. Di ba? Kung masyado kang marunong, ang kailangan ng Panginoon ay matalimahin. Na kung ano ang sabihin ng Panginoon, yung God is not hindered by our weaknesses when He wants to use us. Amen? So sabi dun sa Exodus 4:11, sinabi sa kanya ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Amen? O sino bang gumagawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? God is not only accommodating Moses' stammering, He takes credit for it. Inako niya, that is my idea. You used to be mighty in words, indeed, I made you a stammerer. Amen. Bakit kaya? Sapagkat may layunin si ang Diyos kay Moses. Kapatid, meron ka bang experience na ganyan? Dati ang dami mong pera, ngayon wala kang pera. Dati you occupy a place of influence, ngayon wala kang say. Baka may purpose ang Diyos sa buhay mo. God is never hindered with our insecurities, inadequacies, o yung mga wala tayo. Amen? So, sabi sa verse 4:12, tingnan natin, kaya ngayon ay humayo ka. Ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Okay. Nakuha niyo ang point ng Panginoon? Kasi kung ikaw ay hindi stammer at magaling ka, sasabihin mo yung gusto mo. Gusto ko, sasabihin mo lang yung sasabihin ko. Amen. Di ba si Jesus only say what the Father says and only does what the Father tells Him to do? Hindi po ba ganun si Jesus? Kaya pala, pinapababa tayo o hinahumble tayo ng Panginoon para makita yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Biruin mo ang combination, the surest alliance to victory is a stammering lips backed up by the power of God. Amen? So kung ikaw ay walang-wala ka nang may bubuga sa sarili mo, Lord, tulungan mo ako, dun yung time na ikaw ay
magra-rise up. Amen? So, ano pala ang point ng Panginoon? Bakit gusto niya tayo na pababain? Para tayo ay maging totally dependent sa Kanya. God wants to cripple, sirain ang ating pagiging self-confident para tayo ay maging God-confident. Amen? Gusto niyang sirain ang tiwala natin sa ating sariling kakayanan para tayo ay sa Diyos lamang magtitiwala. Next slide. Sabi dito, naku, sorry, hindi ko na Tagalog to ha? Total, magagaling naman kayo, di ba? Itatry ni Meng na Tagalog yan. God stripped Moses of his worldly place and training, afflicted him with a heavy and slow tongue, and then commanded him to serve him in this specific area of weakness. Speaking, inalis ng Panginoon si Moses sa kanyang matayog na lugar. Amen. Binigyan siya ng makupad at umid na dila. Tapos, at siya ay inutusan na ikaw ang maging spokesman ko. Di ba? Bakit? Gusto ng Panginoon na mag-rely tayo sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, sabi ni Apostol Pablo sa Panginoon, Lord, alisin mo naman itong thorn in the flesh ko. Sabi ni Lord kay Apostol Paul, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. Sabi ni Lord, ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kalakasan ay magaganap, makukumpleto, mapiperfect sa kahinaan mo. Amen? Kung tayo ay nakasandal sa Panginoon, God will show Himself strong on our behalf. Amen. Next slide. God made Moses perfectly weak so He can be perfectly glorified. We give all God the glory. Amen. Noong ako ay pinag-retire ng Panginoon, sa tingin ko, ako ay magaling na HR practitioner, di ba? Sa tingin ko. Sa tingin ko, nung nasa San Miguel ako. Kaya akala ko, pagka pinag-retire ako ni Lord, ang ibibigay niya sa aking negosyo ay consulting, saka training. Magaling akong pumatay ng labor union. Amen? Okay. Pero alam nyo, hindi yun ang ibinigay ni Lord na negosyo sa akin. Binigay niya ay pharmacy. Wala akong kaalam-alam sa mga gamot. Wala. Zero. Pero, nag-rely ako sa Panginoon. Lagi kong sinasabi, Lord, ikaw ang magturo sa akin sa negosyong ito binigay mo sa akin. Padalhan mo ako ng mga pharmacist. Wala akong kaalam-alam sa mga gamot. Padalhan mo ako ng favor. Padalhan mo ako. Sabi ng Panginoon sa akin, I will give you the gift of men. Sa Isaiah. Ano ang gift of men? Padadalhan niya ako ng mga taong marunong para patakbuhin yung negosyo ko. Amen? So, dahil ako ay itinalaga ko lahat yun sa Panginoon, nag-grow. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Mula sa isa, naging 21. It must be God. Nandito lang naman ako. Sabi ng Panginoon, cease striving and know that I am God. Huwag kang makipag-struggle, huwag kang makipagbuno sa akin. Alam mo lang, dapat alamin mo lang, ako ay Diyos. Amen. So kung ang tiwala natin sa Panginoon, even if we are weak, we can be strong. Amen? Next. Why does God delight in weakness? Bakit ang Diyos nalulugod siya sa mga tao na perfectly weak, na nakasandal lang sa Kanya? Ang lakas ay na kay Lord. God knows that the weaker the servant, the more fully he is dependent on Him. And the more genuinely he gives God the glory. Kasi kung alam mo na hindi naman sa'yo nanggaling yung lakas, yung karunungan, yung koneksyon, yung pabor, yung kapital, amen, yung anointing, sasabihin mo, Lord, nakahumble ako sa iyo. Who am I that you are mindful of me? Yun ang sasabihin mo. Sino ba ako para ang buong pag-iisip mo ay mapuno nang ako lamang ang iniisip mo? Wishful thinking.
Di ba? Lord, ako lang ang iniisip mo. Hallelujah. Sa dami-dami na bilyon-bilyong tao sa mundo, ako lang ang laging nasa isip mo. Di ba? Paano hindi mo sasambahin ang Diyos na ganyan? You are drawn. God is drawn to the weak. Why? Because He is a merciful God. He is a God full of mercy. No one who goes before God asking for mercy will be denied. Regardless of your religion, regardless of your affiliation, if you come before Him, amen, and seek His mercy, lagi kanyang tutugunin. Hallelujah! Yan ang gusto ko sa mga taga-hapon. Alam nyo kung bakit gusto ko ang sa hapon? Kayo, para kayong sponge na gusto nyo kunin lahat ang alam ko. Amen! Pero kung ang audience ay alam ko na ang sasabihin ni Pastora, ay, nag-i-stammer ako doon. Pero dito, gustong-gusto kong magkwento. Kasi parang sinasabi nyo, sige pa, Pastora. Gutom na gutom pa more, sige pa more. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Next slide. Okay. Sabi niya sa next slide, Sister Jel. Okay, so, isang pamamaraan, sabi natin, God will make you perfectly weak so that you depend on His strength. Ngayon, tignan naman natin yung isang bahagi kung paano hinahumble ni Lord ang kanyang mga pinili na mga lingkod. The other one is, He will break us. Okay? We need to be broken. Okay? Noong tayo ay na-born again, ang nagbago sa atin ay ang ating espiritu. Dumating ang espiritu ni Jesus at ang ating espiritong patay ay kanyang binuhay. Kaya yung buhay na espiritu natin ay maaari ng tumanggap. Amen. Kung dead ang spirit mo, hindi mo mauunawaan ang salita. Nung ako ay nasa relihiyon, patay ang espiritu ko, wala akong maunawaan sa Biblia. Para lamang siyang napupunta sa bato. Kasi, patay eh. Di ba ang salita ng Diyos ay espiritu? So, kung ang espiritu mo ay patay, hindi niya pwedeng tanggapin ang espiritu na salita. Okay. So, ang espiritu mo ay buhay, nagbago, born again. Ngunit ang kaluluwa mo ay nababalutan ng hard, ng matigas na shell. Ano ba ang shell? Hard outer shell ng ang iyong Sa mundong ito, kailangan natin na mabalutan ng ating damdamin, ang ating puso ng matigas na bagay dahil sa kasamaan ng mundo. Di ba? Pag ikaw ay nasaktan, lalapit ka ba sa taong yon? Magiging hard ang puso mo sa kanya. Pag ikaw ay na-offend, siyempre, ayaw mo nang lumapit doon. Di ba? Pagka ikaw ay napaso, hindi ka na. So what you do is you put up a hard shell. Para sabi mo sa sarili mo, ayoko nang masaktan. Kaya ako, umabot ng edad na ganito dahil minsan ako ay umibig. Ako ay nasaktan. Hindi na ako iibig pa. Ha? Wala na akong pinapadun na teleserye kasi tapos lang Nathaniel. Amen! So, kailangan natin yung hard shell sa mundong ito dahil sa ating paligid. Ngunit pagka tayo ay nasa Panginoong Jesus, gusto niyang basagin yung matigas na yon. Amen? Gusto niyang basagin yon. Bakit? Para siya ay makapasok. Amen? Because brokenness creates openness. Kung hindi yan mababasag, number one, hindi makakapasok si Jesus. Hindi makakapasok ang kanyang salita. Hindi rin makakalabas ang salita para maging samyo sa mundo. So, a broken servant is a useful servant. And the Lord will break us. Masakit. Di ba? Masakit yung ikaw ay pinupukpok ng hammer, di ba? Pa! Di ba? Pero kailangan natin yon. Sabi niya, there is a need for us to be broken. Next. Next slide. Dapat pala nag-commune. Sige, mamaya na tayo mag-commune mo. Kasi paalala niyo sa akin, baka makalimutan ko.
nag-communion? Mamaya na lang. Okay. Asan yung isang slide? Meron pa akong isang slide dyan yan. Why does God break us? God breaks the hard outer shell of the survival nature. Ito yung ating old nature nung hindi pa tayo born again. Di ba we are new creation? Oh, ito ay old nature. Ang old nature natin, ay ang tawag doon ay survival. Ano niya? There is a nature of self-sufficiency and self-will. Yung gusto natin, ayaw natin yung gusto ng Diyos. Kasi malolonely ako sa gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ako ay uminom ng sa langit wala ng beer. Amen, di ba? Tapos, and self-will and self-sufficiency. Hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Alam ko na yan. Yabang mo. Alam mo na talaga. Bakit ganyan pa rin ang buhay mo? Di ba? Okay. So that the inner life in Christ comes forth. Di ba? So paano lalabas ang buhay ni Kristo sa buhay natin if we are not broken? Di ba naalala ko yung kinakanta natin? Yung, I want to be a light to the nation. God breaks my heart. God break my heart to the things that breaks your heart. Di ba? Break for the world. Amen? Yung puso natin ay broken para sa mundo. Amen? Okay, so, bakit natin kailangan na tayo ay ma-break or mabasag? Okay, Luke, kanina, Jel. Luke 20 verse 17, basahin natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, game. Subalit, tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga itong nasusulat? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay mababasag. At sino mang mabagsakan nito ay mapupulbos. Nakuha nyo? Okay, sino ang batong panulok? The chief cornerstone is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, kung sino man ang mahulog dito ay mababasag. Okay? Ngunit, kung hindi ka hindi mahuhulog ang loob mo kay Jesus. Hindi ka mababreak para kay Jesus. Ikaw naman ang mabagsakan ni Jesus. Pulbos ka. Anong gusto mo? Mabagsakan o madurog? Di ba? Nakukuha ninyo? Ano ang ibig sabihin nito? How do we fall on Jesus? When we find Jesus and we are serious about kung tayo ay seryoso na mabago ang ating buhay, maraming bagay na babasagin si Jesus sa buhay mo. Babasagin niya ang tradisyon mo, babasagin niya ang relihiyon mo, babasagin niya ang maling relasyon mo, babasagin niya ang maling paniniwala mo. But be confident. Ang pagbasag na yun ni Jesus, hahawakan ka niya hanggang ikaw ay maging kawangis niya. Ngunit, kung magmamatigas ang puso mo, a person who remain stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Tingnan mo nga yan kung Proverbs 29:1. Sige nga, Proverbs 29 verse 1. Matigas ang ulo, mapupulbos ka. Pero kung ikaw, di ba? Kaya kung ako ikaw, mababasag na lang ako ni Jesus, hawak naman niya ako. Di ba? He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Gusto mo ba yon? Salita ba yan ng Diyos? Okay. Verse 17, sabi niya, balikan natin ang Luke 17. Sabi niya, the stone, the chief cornerstone, which the builders rejected. Luke 20 verse 17. Kaya humayo kayo sa inyong bibig at Luke 20 verse 17. Ang batong itinakwil ng pagtayo ay siyang naging batong panulok. Okay. Anong ibig sabihin na si Jesus ay the chief cornerstone? Sabi niya, those who rejected Him,
Paano natin siya nire-reject? Example, sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya. Amen? Believer ako. Pero, pag nakarinig ka ng salita, nire-reject mo ang wisdom ni Jesus na nasa kanyang salita para buuin at itayo ang buhay mo. Okay. Parang mas gusto kong sabihin sa English. A lot of people say they believe in Christ. But whenever they hear the wisdom of the Word of God, they reject it in building their lives. Sasabihin nila, ay hindi ko maano ko, mabibuild ko yung buhay ko, pamilya ko nang walang salita ang Diyos. Mananampalataya ako, may relihiyon ako. Nakukuha nyo ang point? They don't value the Word as the thing that will build their lives. So, nabubuhay sila apart from the Word of God. Di ba sabi sa Matthew, merong dalawang taga-builder, yung isa ay tinayo niya ang kanyang bahay sa bato na si Jesus, yung isa sa buhangin. Pagka dumating ang bagyo, sino ang na-wipe out kagad? Pulbos. Yung nasa buhangin, sarili niyang will. Yung isa, itinayo niya ang bahay niya kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? You build your life based on the Word of God. Dumating man ang maraming bagyo, mananatili kang nakatayo. Hindi ka pwedeng pulbusin ng kaaway. Dahil ang Christ-likeness mo is your fortress and your stronghold. Brothers and sisters, if we want to build a life, we need Jesus as our stronghold and our hiding place. And that means we do not reject His wisdom. Ano ang wisdom ng Panginoon? Matayog. Gusto mong yumaman, magbigay. Sabihin mo, wala akong ibibigay, pastora. Kahit anong gawin mo, magpatimbuang-timbuang ka sa panalangin hanggang hindi ka nagtatanim ng bini, walang tutubong aanihin. Kahit na 50 years ka ng Kristiyano, mamamatay ka na lang, hindi mo naranasan ang magandang buhay sapagkat hindi ka nagtanim. Ang binhi, pagka hindi tinatanim, nabubulok. Pero pag itinanim mo, yan ay mamumunga. Isang araw, meron kang pipitasin. Amen? Practical ang salita ng Diyos. But a lot of Christians, they reject it. Correct? I hope natututo tayo, ha? Okay. Verse 18, sabi niya, ang bawat mahulog sa ibabaw ng nahulog ang aking puso kay Jesus. Yan. The Lord, I allow you, Jesus, to break me. Amen. Ay mababasag at sino bang mabagsakan nito ay mapupulbos. Bakit? The coming glory, if you are close, if you are hard, you cannot contain the glory. It has to come and it has to be shared. Alam mo, ang glory ng Panginoon na darating, hindi mo pwedeng ipunin sa sarili, sasabog ka. And if you want to carry the glory, if you want to carry the glory of God, you have to be open. You have to be broken so that there is access and there is exit. Because sa Panginoon, tayo ang buhay natin ay flow. Sabi mo, flow, flow, flow. Even our prosperity is a flow. The Father gave the Son, the Father gave the Son gave the Spirit gives us life so we can have the life of God. It is a flow. Oh. Amen. So we need to be broken. Next. Kaya, huwag kayong dumating ang mga sandali na kayo ay babasagin ni Jesus. That's why there is a need for intimacy. Anong sabi natin sa intimacy? Matalik na relasyon sa Panginoong Jesus. Because intimacy means sharing of secrets. Kung meron kang kaibigan na hindi ka intimate, sasabihin mo ba ang sikreto mo? When you are intimate with God, He shares your secret, His secret with you, and you share His secret with Him. If something is happening in your life, sabihin mo, Panginoon, ito ba ay galing sa dyablo o galing sa'yo? Galing sa akin. And hindi ka na kailangan mag-cast out, cast out, cast out, cast out. Kasi alam mo na galing kay God.
So, magpaturo ka na lang. Anong gusto mong ituro sa akin, Panginoon, para mas mabilis? Di ba? Sige. Naunawaan nyo, Yung mga nakakaunawa, sasagot ng Hallelujah! Woo-hoo-hoo! Hallelujah! God brings low those who plans to use through failure. Paano daw tayo binibreak ng Panginoon? Failure. Alam niyo si Moses, kung bakit siya natakot nung pinapabalik siya ni Lord sa Egypt? Every time he thinks about Egypt, he thinks only of failure. Every time Egypt is mentioned, his mind is flooded with humiliation and weakness. Egypt was a place of failure, of weakness, of humiliation, of brokenness. That's why, sabi ni Moses, I will never go back to Egypt. Amen? Ngunit dahil nung siya ay na-humble na ng Panginoon, and ginamit ng Panginoon specifically yung kanyang bibig, na yun ang kanyang area of weakness, noong sila ay hinahabol ng mga chariot ni Pharaoh, nandun na sila sa gilid ng Red Sea, wala na silang susulungang iba. Lahat sila redo doon pagka umabot ang mga chariot, karwahe ni Pharaoh. Anong ginawa ni Moses? Sabi ni Lord sa kanya, itaas mo yung iyong, tungkod. At paluin mo ang, anong sabi ni Moses? Stand still and see the glory of God. Lord, ihil mo naman ang stutter ni Moses. Stammer, pero nung sundin niya ang sinabi ng Panginoon, ano nangyari sa Red Sea? Bumukas. Kailangan mo ba ng eloquence doon? Hindi. Your weakness plus His power equals victory. Amen. Diba? Alam niyo tsura niyo pagka may camera dito. Nakaganyan kayo. Kaya pagka nanalangin kayo, sinasabi ni Meng kanina na, Lord, hindi ko naman gagawin ko. Sabi ko, edi sa sobrang ng habag ng Panginoon sa iyo dahil ikaw nagdedepende sa Kanya, ay may ibabangon Kanya kaagad sa. Parang yung sister ko, nung nakita niya at asawa niya patay na, gumanan niya yung mata. Amen. Matigas na yung kamay. Sabi niya, Lord, buhayin mo ang asawa ko. Hindi marunong mag-pray yun dahil bago pa lang Kristiyano. Nabuhay. Amen. Alam mo ang sabi ng doktor sa Makati Med? Yung gamanyan ng mata niya, na cardiac arrest yun eh. Yung nag-snore siya ng and then, umihi siya, nag-relax na yung katawan niya. Patay na yun. Nung sinabi ng kapatid ko, buhayin mo ang asawa ko, nagsuka. Isinuka niya, spirit of death. Nabuhay. Pauwi na kami sa Isabela next week. Bye-bye. Amen. God brings low those He plans to use through failure to humble them and to qualify